Mga kachorba, Monday ngayon, mga kachorba. Tayo magkape, mainit-init. Kasi, init. Ikaw kaya mainit ka. Saan tayo mag-chismis-chika na tayo dito? May naalala lang kasi ako. Siyempre, alam naman, chismosa tayo. Kaya marami tayong makikita. Naalala ng mga dating trabaho, dating katrabaho, mga dating kasama, mga kachismosa, mga plastic. Oh, di ba, nakakatuwa talaga pagtrabaho din. Eric ko. Kaya nakakamiss din talaga magtrabaho. Lalo na pag marami kang malalaman, marami kang natutunan, marami din na masaya, pagod, lungkot. Yun, alala ko lang sa mga dati kong katrabaho. Diyan ka, nakakamiss din. Yun. So, umpisa na ka ng chismis, chikahan. Chismis kita, nakalungkot. Kasi ang chismis ko sa'yo, nakalungkot talaga. Once kasi na, nagtrabaho ka, siyempre, hindi kagaya ng nagtatrabaho ka, pero pag uwi mo ng bahay, andyan yung pamilya mo. Siyempre, kagaya ng dito ka lang nagtatrabaho. Pag papasok ka, may kakape, makakapagkape, may makakapagkain ka. Ayun sa daw ako pumasok. Yun, dahil may mga nanay o tatay, mga kapatid namin nag-share dyan ng patulong sa pag-ano sa'yo. Tsaka masarap din talaga na maging pagod ka man sa trabaho, maghapon o hanggang gabi, hanggang umaga. Paggigising ay uuwi ka galing trabaho. Pag uwi mo, andyan pa rin yung pamilya mo na meron ng pagdating mo, may luto, makakakain ka na, sobrang pagod sa trabaho. Minsan, makikita mo, di mo na kailangan maglaba kasi andyan sila sa loob ng bahay, maglalabas sa'yo na mga uniform mo, di ba? Nakakatuwa yung mga ganyan. Kasi naalala ko lang kasi may mga naging katrabaho ko. Nakakalungkot din naman. Hindi naman sa pag-ano. Oo, masarap din minsan magkaroon ng boarding house. Kasi minsan makapag-solo ka. Minsan, may mga room for rent. May makasama, minsan pwede ka pumasok ng room. Magpapasok ka ng room for rent. Medyo mura-mura kasi magkasama kayo sa isang kwarto mahigaan. Pero karamihan din kasi ng mga empleyado, ng mga nagtatrabaho, na gusto nila ng solo sa bahay. Pag nag-boarding house, hanap pa isang room na talagang isa ka lang na hindi mo kailangan may kasama kasi ayaw mo din. Para sa'yo, gusto mo na relax ang pag uwi mo, makapag-relax ka nang hindi maingay kasi wala kang kasama, ikaw lang. Tapos, ang mahirap lang kasi pag ganyan, pag solo ka sa boarding house, nakaka-boring din. Depende na kung nainom-inom pa, oo. May banding-banding kasi siyempre sa boarding house, minsan bawal mag-inom, bawal may bisita kasi maingay. Kasi marami kang katabi ng mga natutulog din sa trabaho, kaya kailangan bawal sa boarding house na maingay. Kaya kung gusto mo makapag-bandingan sa mga friends or makapag-inuman, mag-party-party, kailangan mo pumunta sa ibang friendship mo na doon ka mag-stay na. Kaso malimit tayo na mag-solo, na matutulog or gusto nila, nandito lang tayo mag-isa. Ang nasabi ko lang naman, ang hirap din talaga ng solo kasi hindi mo masasabi na hindi mo masasabi ang buhay. Kasi may mga time kasi akong mga alaala na mga naging katrabaho ko na solo siya sa boarding house kasi kaya naman nilang bayaran ang boarding house kasi okay naman yung sahod nila kaya gusto nila na solo sila sa boarding house. Kaso hindi pag nagkasakit ka, wala kang masabi kasi solo ka. Yung walang tutulong sa'yo na ganito, hindi ka makahinga or hindi ka makatayo kasi sakit ang ulo mo, kailangan bumili ng gamot. Kasi kaya may mga time na kailangan mong bumangon, pilitin mong lumakad, lumabas para maghanap ng gamot or pagkain, kahit na bagyo, kailangan mo kasi kailangan mo ng gamot. Napakahirap talaga ng solo kasi isang boarding house. Kahit na sabi natin sobrang maati ka sa isang boarding house, may makasama mong makalat, kaya mas gusto mo mag-solo. Kaso ang ending, mahirap. Lalo na nagkasakit ka. Ayun lang naman pinakamahirap talaga, yung pag nagkasakit ka, hindi mo akalain, hindi ka dahil kailangan mong bumangon mag-isa kahit masama ang loob ang pakiramdam mo. Pero ang buhay, hindi mo masasabi. Kasi may mga time na solo ka. Kaso pag nagkasakit or hindi mo akalain, meron ka palang sakit, hindi mo inaasahan. Ang hirap paliwanag, hindi naman sa pag-ano. Yung mamatay ka sa isang boarding house, hindi mo masasabi ang buhay mo. Pag bigla kang nawalan, pag nawalan ka ng buhay sa isang boarding house na nagsusolo ka, mahirap bago ka matulungan. Kasi wala kang kasama sa boarding house, may makasama ka sa mga kwarto-kwarto, mga katabi, pero hindi nila alam kasi nga, kanya-kanya kayong solo, na bawal pumasok basta sa isang boarding house kasi privacy yan. Kaso ang mahirap yan kapag hindi ka naman kayang pasukin sa isang kung meron ka sakit, di ba? Kasi kumaga ang hirap para sa akin, alala ko rin kasi ng mga din katrabaho ko na isipin nila sa trabaho, malaki ang katawan, pero hindi mo talaga masasabi ang isang buhay kung kailan mawawala ka na, hindi nila alam. Hindi nila alam na wala ka na ngayong araw na to na hirap kasi baka pag yung mamamatay ka nang hindi nila alam. Hindi nila alam kasi napaka-solo ka sa isang boarding house, lalo na nakalak. Hindi ka naman inaatake ka pa lang, hindi mo naman magawa na mag-chat sa text, hindi mo masabi kasi naatake ka na. Kaya ang hirap din na wala kang kasama. Baka kailangan mo talaga may kasama kahit isa lang, may makasama mo sa isang boarding house kahit maarte ka dahil sa makalat ang kasama mo. Pero kailangan mo i-accept kasi malaking tulong din na may kasama ka sa boarding house. Kasi once may nangyari sa'yo, wala kang masabi. Wala nang makakatulong kasi nga solo ka. So wala nakakaalam na nangyayari sa'yo. Walang mga emergency na nangyayari. Kahit sabi mo mga katabi ka, pero wala silang pakialam kasi hindi nila alam. Sarado ang lagi ang bahay. Sarado lahat. Hindi ka rin maingay. Tawag dito, kung atakihin ka man, hindi mo magawa na magbuksan ng pinto. Diba? Hindi nila makikita kung ano nangyayari sa'yo. Kaya, yun. Sa mga nakakita ko lang mga katrabaho kasi dati talaga yun. Doon ko lang nalaman na may mga time na inatake na. Pero hindi ka man ilang araw makinabukasan. Tsaka ka lang malalaman na ganun nangyayari sa'yo. Na inatake ka na. Yun. Malangit na ang aking mga ka-work. Ano lang, ay ang hirap. Kaya kahit sobrang akit ka sa pagiging sensitive na makasama sa boarding house. Kailangan mong maging i-accept. No choice ka kasi kailangan mo rin may katulong ka ng boarding house na makatulong sa'yo. Yun. Siguro ang maganda lang naman yan. Maging safe na lang yung gamit nyo. Kumbaga, kailangan itago mo ang dapat itago na gamit. Importante naman pera or ATM or cellphone. Kaya hindi naman basta-basta mag-boarding house na hindi mo pakilala yung makakasama mo, di ba? Kasi sobrang sensitive mo. Kaya ang mahalaga lang, kailangan pa rin may makasama ka na boarding house. Huwag kang magsusulong. Mahirap, napakapangit na makapag-boarding house susulong. Yun lang, nagpa-check lang ako kasi sa mga naging katrabaho ko dati. Yung mga katrabaho kong namatay na gano'n, sila naging solo lang sa boarding house. Tapos ilang araw lang or ilang oras na bago malalaman na napatay ka pala, di ba? Hindi naman sabi talaga kasi ang buhay ay buhay kahit mahanap ang katawan mo, masipag ka sa trabaho.
nagsusolo ka ng boarding house kasi nababayaran mo kasi maganda ang sahod mo. Kaya lang, ang ending, mamamatay ka ng hindi mo masasabing oras. Kasi nasolo ka na wala makatulong sa'yo. Diba? Ang hirap. Napacheck ka lang naman ako kasi ang hirap talaga ng ano. Kaya never talaga akong nag-boarding house dati. Nag-try din naman ako ng boarding house, hindi ako kasama ng mga kapatid ko. Nag-boarding house ako ng ibang bahay para maging malapit ako sa trabaho. Pero naghanap ako ng boarding house. Para sensitive ang, hindi naman ako totally sensitive. Basta maging malinis lang sa pinainan mo, maglinis ka. Yung ganyan, kahit kanya-kanya tayong plato. Basta ang maganda, okay ba ang boarding house natin, di ba? Pagbukas pa lang ng pinto, malinis na. Ganito kanya-kanya naman tayong higaan, kanya-kanya tayong gamit. Basta ganun. Yun lang, payo ko lang din naman sa'yo. Hindi natin masabi. Kaya ako kahit na ipagka-sensitive ako na ano. Masaya naman, masaya talaga may boarding house. Masaya ang may kasama sa boarding house. Kasi pag wala kayong pasok, gusto mo inom, ganyan. Kaya lang, sa sobrang arte mo, naging solo ka. Ang ending, pag namatay ka, wala makatulong sa'yo, wala kasama. Yun lang. Ingat na lang tayo lahat. I-enjoy natin ang life. Huwag tayo masyadong solo sa buhay. Oo, sabi natin single tayo, pero huwag naman pagdating sa boarding house o pagdating sa bahay, mag-solo tayo. Ay, pangit ang kanyang buhay. Kahit maging single ka, okay lang masaya yun. Kasi, ay, naman, may mga kasama ka, mga tropa, mga kaibigan, mga pamilya, nandiyan. Kaya, okay lang, wala kang jowa. Basta, masaya. Huwag lang yung buhay mo ang mamatay. Oo. Wala lang ha, okay na, goodbye na. Napacheck ka lang ako ha. Goodbye mga ka-churbam. Bye.